Nagbabala ka bang mag-avail ng housing loan through Pag-ibig Financing or sabihin na natin kahit ibang financing scheme under developer? So, pag sinabi nating under developer, yun po usually yung pong mga subdivision or housing projects na nakikita po natin posted sa mga iba't ibang social media platforms. So, okay, I'm gonna share with you yung 10 step-by-step procedure kapag po kayo ay mag-a-avail ng house and lot through under developers. Okay, number 1, you have to choose a reliable agent. Okay, akala kasi ng iba, pwede kapag kunwari may nakita silang bagong subdivision sa lugar nila, pwede silang direktang magpunta doon sa mga sales and marketing office po nung particular project po na yon. Hindi po, you have to be accompanied by a real estate agent. May mga developers naman po na may mga in-house real estate agent po sila doon na mag-a-assist po sa inyo. Pero kalimitan po talaga is kailangan pagpunta nyo po doon ay accompanied and assisted po kayo by a real estate agent. Okay, number 2, pre-qualification. Okay, kapag po kayo ay may na-meet na real estate agent, marami po siyang mga itatanong po sa inyo. So, ito po yung pre-qualification na tinatawag. Dito po, based po sa mga isasagot nyo po sa kanila, malalaman niya kung saan project po kayo pasok, yung sweldo nyo, ano po yung sample computation na ibibigay po nila sa inyo. Tatanong din po nila ano yung mga requirements na kailangan nyo at kaya nyo pong i-provide. So, yun po yung pre-qualification. Okay, number 3 is site tripping. Okay, after po na pre-qualified na po kayo, nagkausap na po kayo, present na po sila sa inyo ng iba't ibang projects na pwede nyo pong pagpilian kung saan maaari na pasok po yung sweldo nyo, kung saan po kaya ng budget nyo, yung location na gusto nyo, at nakapag-agree po na kayo na ito na yung project na tingin mo para po sa'yo, magkakaroon po kayo ng site tripping. So, ito po yung actual na pupuntahan nyo po, yung mismong site ng project na ini-offer niya po sa inyo. Sa site tripping po, ipapakita po niya dyan yung mga house model, yung mga model units nung bahay na nagustuhan nyo. So, usually, ang papakita niya po sa inyo is yung turnover units at yung dress-up unit po. So, mas maganda po kapag po kayo ay magsa-site tripping na, mas maganda po kung dala nyo na po yung mga initial requirements po. Kasi para po, kunwari, nagustuhan nyo na po yung place, nagustuhan nyo po yung bahay, yung actual po na nakita nyo po yung actual unit po at na in love na po talaga kayo doon. At yun naman pong sample computation po is swak po doon po sa budget nyo. Mas maganda po kung dala nyo na, di maipapa-reserve nyo na po yung unit na nagustuhan po ninyo. So, hindi na po kayo magpapabalik-balik pa. Fourth po is yung reservation. So, ito na po, nakapag-decide na po talaga kayo na ito na po talaga yung house and lot na gusto ninyo, i-reserve nyo na po yung unit na nagustuhan po ninyo. So, ang ating pong reservation ay valid po siya for 30 days. Fourth po is reservation of unit. So, after po ng actual site tripping at talagang nag-decide na po kayo na yun na po talaga yung house and lot na gusto nyo, na swak po sa mga hinahanap nyo. So, magre-reserve na po kayo ng unit. Ang reservation po is valid for 30 days. So, kaya nga po, mas maganda talaga na may dala-dala na po talaga kayo na initial requirements kapag po nag-site tripping para ngayon, kapag nagustuhan nyo, ay diretso na po na makakapagpa-reserve po kayo ng unit. So, ang mas maganda po kasi nun, makakapamili pa po kayo sa mga available po na unit sa araw ng site tripping nyo. So, kung may nagustuhan po kayo na location ng bahay, location ng unit, maire-reserve nyo na po agad yung sa inyo. So, nakatay po sa inyo yung unit ng 30 days. So, upon reservation of units po, wag po nating kakalimutan na basahin po nating mabuti yung mga reservation of agreements. Kailangan po yan ay wag po kayong magmadali kasi yung iba po, ito po is sa aking experience, kalimitan po ng mga naging client ko po. Siguro dahil pagod na sa biyahe, sa site tripping, naiinip na, gusto nang matapos yung reservation process. Minsan ay hindi na po talaga nila binabasa. Anyway, yan naman po ay aking ine-explain sa kanila din. At ine-explain din naman po ng reservation officer.
Pero syempre, mas maganda pa rin po talaga na basahin nyo ang laman ng reservation agreement at kung kayo po ay may mga katanungan, wag po kayong mahiya na itanong at yan po ay aming sasagutin sa inyo. Sasagutin po yan ng reservation staff po sa inyo para po malinaw po sa inyo kung ano po ang nilalaman ng ating po mga reservation agreement. So yan po ha. Pinaka-importante po yan kasi minsan talaga is nagkakaroon ng problema kapag po talaga hindi po natin inintindi ang nilalaman ng reservation of agreement at minsan ay nagkakaroon ng problema sa bandang huli po. After reservation po ng unit is yung ating pong panglima ay payment of equity. So, upon reservation, ibibigay po sa inyo ang schedule po ng pagbabayad nyo po ng equity or yung down payment. So, make sure po na after 30 days, magawa nyo po talaga ng paraan na makakabayad po kayo ng first equity on time po. Kasi po, ang ating pong reservation fee ay valid lang po siya ng 30 days. So, kung on your first equity, hindi po kayo nakabayad, meron pong chance na mabaliwala po yung inyong reservation. So, makakancel po yung account ninyo. Pero yung mga susunod po na mga payments nyo po, pwede naman po yung ma-delayed, pero syempre, kailangan po nating maintindihan na kung good payer po kayo sa pagbabayad pa lang ng equity or down payment, malaki po ang impact nito sa pag-aproba ng inyong housing loan. Kasi kung makikita na ni Pag-ibig na sa equity period nyo pa lang, sa equity payment nyo pa lang, is palyado na po kayo ng palyado, malamang magiging questionable po kung talagang kakayanin nyo po ba na mag-avail po ng housing loan kay Pag-ibig. So, ang 6th step po natin is pagkatapos po ng payment ng equity, yung equity period po natin is submission of all the requirements. So, aside po doon sa mga unang batches ng requirements na hiningi po sa inyo, after nyo po na matapos na yung equity po ninyo, paid na po kayo sa equity, dito na po talaga mag-i-start yung process po ng inyong housing loan. So, kayo po ay i-required na. So, ito po ay isasubmit ng developer kay Pag-ibig. Ito pong mga requirements na hihingin po ulit sa inyo. So, kapag po nasubmit nyo na po yung lahat ng requirements na iyon, ito po ay ipapasa naman ni developer kay Pag-ibig at doon na po papasok yung 7th step po natin, which is yung notice of approval. Kapag po yung lahat ng requirements na ipinasa nyo po kay Pag-ibig, nakita po nila na approve po kayo for a housing loan, so makakatanggap po kayo ng notice of approval. So, ibig sabihin, kapag po kayo ay naka-receive ng notice of approval, na pre-qualify na po kayo ni Pag-ibig using po yung mga documents na natanggap po nila, yung ipinorward po ng developer po sa kanila. So, ibig sabihin po ay qualified po kayo to avail housing loan. So, gusto ko lang pong i-clarify yung tungkol po sa notice of approval. Akala po kasi ng ibang client, eto, na-experience ko kasi to sa mga naging clients ko, akala kasi nila yung notice of approval is na-approve na yung housing loan nila. Hindi po. Ang notice of approval po is para lamang po ito doon sa pre-qualification na ginawa po sa inyo na Pag-ibig, gamit nga po yung mga documents na ipinasa po ninyo. So, ibig sabihin lang po ng notice of approval, yun nga, like I said, is approve po kayo. Ibig po sabihin, qualified po kayo na mag-apply ng housing loan. Pero hindi pa po yun ang approval na yung pong loan, yung pong housing loan nyo na housing loan na inyo pong inapplyan ay okay na at maaari nyo na pong lipatan ang bahay. So, iba po yun ha, iba po ang notice of approval. And after ng notice of approval, kapag po kayo ay na-receive nyo na po to, ang susunod naman po is yung Pag-ibig seminar. So, eto naman po na, ang ganda po talaga ngayon kasi napaka-convenient na po. Kasi before pandemic is talaga pong pupunta pa po talaga kayo sa Pag-ibig po mismo para umattend po ng seminar. Pero ngayon po ay online na lang. So, via Zoom na lang po ngayon ang online. So, sobrang convenient po sa mga nagbabalak po na mag-avail ng housing loan po ngayon. So, pag may notice of approval na po kayo, bibigyan po kayo ng schedule para sa Pag-ibig seminars po. So, sa Pag-ibig seminars po dito, itatackle po lahat dito yung tungkol sa
sa housing loan na ina-applyan nyo. So, ang maganda dito, open forum po ito. Maaari po kayong magtanong po sa magka-conduct po ng seminar po sa inyo. So, lahat ng mga gusto nyong malaman na sa tingin nyo hindi pa nasasagot ng developer or ng agent nyo, or gusto nyo lang i-confirm sa kanila kung tama ba yung sinabi po namin sa inyo, maaari nyo pong itanong mismo doon po sa nagko-conduct po ng seminar po. Okay, ang step 9 po is yung loan takeout. So, eto na po yung sinasabi ko, yung pagkakaiba po ng notice of approval sa loan takeout. So, yung pong loan takeout po is ito po yung na-approve na po talaga yung housing loan po ninyo at i-award na po sa inyo yung house and lot na inabail po ninyo. Ang notice po ng loan takeout, usually po, it takes a month po. Kunwari po, na-approve po yung housing loan nyo ng January 30, most probably po ay February ng katapusan po ng buwan nyo, matatanggap po yung notice ng loan takeout po. Kasi baka po magulat kayo, ano ba yan, kaka-loan takeout lang namin, pero agad-agad magbabayad na agad kami ng first monthly amortization. So, yun po, yun po kasi ay inire-record pa nila sa system. So, minsan po talaga, it takes 2 weeks to 1 month bago po ninyo ma-receive yung inyong loan takeout notice po. Okay, ang last po, eto na talaga. Ang pinakahihintay nyo po, after nyong ma-receive yung loan takeout po, ay yun na pong house turnover. So, kukontakin na po kayo ng developer. Although, alam nyo na naman na approve na yung housing loan nyo, kukontakin po nila kayo para sa schedule po ng inyong house turnover. Pero hindi naman po ibig sabihin, na-receive nyo na po yung loan takeout notice, aagarin nyo na agad po si developer na, approve na yung loan ko, lilipatan ko na yung bahay ko. Hindi po, hihintayin nyo po si developer. Sila po ang mag-i-schedule po sa inyo kung kailan po yung house turnover. Kasi, even po yung house turnover, may sarili pong proseso si developer po dyan bago po i-award po sa inyo yung bahay. So, pero pwede naman, kunwari, naka-receive na kayo ng loan takeout notice, pwede na po kayong kumonta kay developer na, sir, nag-email na po si Pag-ibig. So, kailan po kami pwedeng mag-apply? Ano po ang mga kailangan namin para po sa house turnover? So, yan po ang inyong 10 step to your dream house. Sana, kapag po, lagi nyo po tatandaan, kapag po kayo ay mag-a-avail ng house and lot, lalo na through housing loan, ay ang pinakakailangan nyo po dito, hindi lamang po yung pera at mga requirements, kundi kailangan nyo rin po dito ng napakarami pong pasensya. So, yun po ang key to your dream house. So, iyan po yung 10 step po na yan. Sana po makatulong po sa inyo. For more videos like this, don't forget to subscribe, and you can share this video din po sa iba na nagnanais magkaroon ng house and lot para po sila ay may guide rin